Magandang gabi po sa lahat, sa mga nakikinig at nag-watch live. At magandang gabi din dito sa stasyon ng CFD Radio, Cebu City. Nais ko pong ipaalam sa lahat na pakikinggang maigi ang talatayang ito. At siguro, kumuha kayo ng ballpen at saka papel, ilista po ang mga talata na gagamitin. At timbangin po ang bawat argumento na bibitawan ngayong gabi. Unang-una po, gusto po natin na mahayag ang katotohanan. At saka gusto din natin sa mga taong gusto ng katotohanan. Then, maganda po ito na talakayan na susubaybayan ninyo po. Unang-una, itong tema na ito, honestly ang tema na ito, resolve that one of the marks of the true church founded by Christ, her financial plan is tithes, close and open parenthesis, offerings according to the Bible. So, honestly po, hindi ko po talaga naiintindihan bakit ito ang napili ng ating Maginoong Katunggali, Mr. Paul Lima, until mapakinggan ko po mamaya yung kaniyang negative stand. Dahil po dyan, iisa-isahin ko na lang po muna ang mga ito batay po sa aking nauunawaan. Ang tema again sa Tagalog, patutunayan ko na ang isa sa mga marka ng tunay na iglesia na itinayo ni Kristo, ang kanyang pananalapi ay ang tithes, close and open parenthesis, offerings. At ayon sa ating pinirmahan, hindi po kasamang offerings. Lilinawin po natin yan. At ito po ay batay sa aming aklat na nasa Trail of Blood by J.M. Carroll. At nabanggit po yan, malinaw, na binasa ng ating moderator, na ito po ang nasa ika-11 po. Ang debate ay base sa Trail of Blood, page number 5. One of the 11 marks of the New Testament na nilista po ng kapatid na J.M. Carroll. So, again, iisa-isahin ko na lang po muna batay sa akin o base sa aking nauunawaan kung bakit ito po ang ating napili na tema. So, ayon sa aming unang napagkasunduan, natatalakayin natin ang patungkol po sa aklat natin na Trail of Blood. Kung mapapansin po, ang mga marka ng tunay na iglesia sa aming aklat, kung meron po kayong mga aklat namin na Trail of Blood, meron pong 11 na marka po ang nilista po dito. Kung mapapansin po natin, ang kanyang pananalapi, ito po ay it goes in number 9 po na bilang sa 11 na nilagay po dito ni J.M. Carroll. So, kung mapapansin, ang mga nilista po dito, not only description but also, ito po ay mga most of the time, mga practices ng isang tunay na iglesia. Merong description, pero most of the time, practices po ang ginamit o kaya batayan sa tunay na iglesia. So, ayon dito, ang iglesyang ito ay ika po at offerings, open and close parenthesis, nasa sa 9. Malinaw po ito. Babasahin ko from our Trail of Blood, page 5, number 9, its financial plan. Even so, tithes and offerings hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. So, malinaw po na ang pananalapi ng tunay na iglesia ay ikapag-iika po ng mga miyembro at saka yung offerings na hindi po natin babanggitin o kaya tatalakayin, pero mababanggit po ito, na ito po ang kaniyang pananalapi or way of financial plan. So, ibig sabihin, let me explain what is in the Trail of Blood. So, ayon po dito, hindi po nangungulekta ang tunay na iglesia ng pera sa labas ng iglesia. So, yun po ang ibig sabihin. O kaya nagsusolicit sa mga politiko
tithes at saka yung offerings po, yun po ang financial plan ng iglesia. Hindi po pagsusulisit sa labas. Pwede rin nating sabihin, hindi, ang tunay na iglesia po ay hindi po umaakyat sa bus at maghingi ng pera sa mga pinangangaralan ng salita ng Diyos. Kung meron lang kayong nakikita ganyan, hindi po Baptist yan, sigurado po ako. Dahil ang mga Bible Baptist po, alam po namin kung saan kami kukuha ng pondo ng pananalapi kung ang pagsuporta ng aming mga gawain sa iglesia. So, tithes lang po, isa yan, at saka yung offerings na hindi natin tatalakayin, pero yun po ang nasa aklat namin. Pero focus po tayo dito sa tithes po. So, una-una, na malinaw po ang aking presentation ngayon about po yan sa trilong plan namin, which is dito po nakabatay ang ating diskusyon. Now, sabi ko kanina, iisa-isahin ko po. Unang punto, kung siguro ikaw po ang ito po ang kanyang tinutulan ng ating Maginoong Katunggali. Kung siya po ay tututol sa ika po, so iisa-isahin ko na muna yan. Unang punto, ang ika po ay andyan na bago pa ang mga Israelitas, no? Yung mga Israel na dalawang tribo na mga anak ni Jacob, sila po yung mga Levitas, sila po yung nagkukolekta ng ikapo doon mismo sa kautusan ni Moises. Sila po yung nabigyan ng ganong ministry. Sila po yung nagkukolekta, yung mga Levitas. Anak po sila ni Jacob na 12. Yun po tinatawag natin na Israelites. Pero before the Israelites, before the law of Moses, tithes is there. Tithes was there. Unang-una si Abraham, ginawa po niya ang pagta-tithes, Genesis chapter 14 verse number 20. So sabi ng Bible na and he gave tithes of all. Yung pinakahuling statement na yan. Many years before, bago pa naipanganak ang mga Israelitas o kaya mga Levitas na kumukolekta nito. So tithes was there already. Ito pa, mababasa natin sa Genesis chapter 28 verse number 22 na yung ikapo po ay isa pong ginawang pangako ni Jacob, no? Na ibibigay sa Diyos kung siya po ay bigyan ng blessing at saka protection ng Panginoon. So again, this is before the Levites. So, dalawang beses po mababasa natin na walang utos, hindi nabanggit ng Diyos o hindi nabanggit sa Biblia ni Moises na inutusan sila mag-iika po, pero ginawa po nila. Tapos, sa karami-raming mga bagay na dapat ipangako ni Jacob sa Diyos, bakit po ang ika po ang kanyang napili? Kasi po alam natin na ang ika po ay ikasisiyan ng Diyos. Again, wala pang mga Levites na. After the law, during the law, hindi pa natin siguro pagdidipatihan. Alam naman natin yan, na during the law, meron talagang ika po. Pero after the law, in the church age, sa panahon po ni Kristo, dalawang beses po binanggit ang ika po nung siya ay nangaral pa dito sa lupa in Matthew chapter 23 verse number 23. Sabi po dito ni Kristo na dapat pong gawin ang ika po, pero huwag nating pabayaan yung mga importanteng mga bagay. Yun po ang sabi ng Biblia sa Matthew 23 verse number 23. So, babasahin ko po sa English. Sabi dito, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. This ought ye to have done,
Malinaw po, nagdapat po ninyo itong gawin. Pero sasabihin naman na mga parasyo naman ang pinagsasabihan niya, mga eskriba. Hindi po. Kasi sa verse 1 ng 23, sabi ni Jesus, sabi ng Matthew, "Then spake Jesus to the multitude and to his disciples." So meron po, andyan po ang disipulo at doon po ang mga eskriba at pariseo. Pero sabi dito na, "This ought ye to have done." Ibig sabihin, before that, let's continue. In Luke chapter 18, verse number 10, meron po itong story, a parable na ginamit si Jesus Christ sa mga taong nananampalataya o nananalig sa kanilang mga mabubuting gawa. Nasabi po dito na isa pong mabuting gawa ang pag-iika po. Sabi ng isang talata sa 18 ng Lucas, chapter 10, 18 verse number 10. 10 minutes left. Sabi dito, two men went up into the temple, pero sabi ng Pharisee sa verse number 12, "I fast twice in a week, I give tithes of all that I possess." So sabi ko dito na makikita natin, no, therefore we can conclude that Jesus Christ is not against tithes. So kung sakali na tithes po ang objection ng ating katunggali, pero makikita, malalaman po natin yan mamaya. Now, unang-una po, pangalawa pong punto, malinaw po na walang tutol ang Panginoong Hesukristo dyan, pero tandaan po natin ito. Tatandaan natin na meron pong dalawang klaseng ikapo sa Biblia. Una, yung ikapo na ikapagpatawad ng kasalanan na siya pong nilinis o kaya pinalitan o masasabi natin na pinahinto. Itong ikapo upang mapatawad ang mga kasalanan. So hindi po ito ang ating ginagawa ngayon, pero dapat natin tandaan ito. Leviticus chapter 5 verse number 11, sabi dito, "But if he be not able to bring 2 turtle doves or 2 young pigeons, then he that sinned shall bring for his offering the 10th part of the ephah of fine flour for a sin offering." So meron palang sin offering na sabi din ng Hebrews 7:5-12 na yan po ay inabolish dahil si Jesus Christ ang kanyang dugo, siya na po ang magbabayad sa ating mga kasalanan. Hindi na po natin kailangan pa yung mga dugo ng mga hayop. So yan po ay inabolish. Hindi po yung ikapo na pangalawa. Ito po ay kapagpatawad ng kasalanan at ito po ay obligatory. Dapat nila yung gawin kasi hindi sila mapapatawad. Na inalis na yan. Pero meron din ikapo na ikasisiya ng Diyos base po sa ating nabasa na ginawa ni Abraham, ginawa ni Jacob. Bakit po? Na hindi naman sila nagkasala, pero yun po ang pangako ni Jacob sa Diyos. Kung bibigyan niyo po ako sa aking mga hilingin, bigyan mo ako ng protection, I will give all the 10th unto thee. So diyan pa lang masasabi natin na masisiyahan ng Diyos sa mga ganyang gawain. So dito po, punta naman tayo sa ating mga evidences, no? Ang pag-iikapo po na ginagawa din po yan ng mga early Christians. Appeal na yung Bisaya, no? Kasama na dyan ang mga Roman Catholic Church. So base po sa ating mga ebidensya na nakalap, unang-una, dito tayo sa Britannica Encyclopedia online at prininta ko po. Objection, Mr. Moderator, sa ang proposition po ay patunayan sa Biblia. So wala po kami kasunduan dito na gumagamit ng referensya maliban sa Trail of Blood na dito po nakabase yung proposition na aming pinagdiskasyonan ngayon. So I'm sorry, Mr. Pintes, na nag-object ako dahil hindi ito kasama doon o kasali sa napagkasunduan. Mr. Moderator? Yung objection ko, Mr. Moderator, sinabi po dito according to the Bible, pero sa debate po, kailangan po natin na gumamit kahit hindi po naman binigay sa rules
andito tayo sa rules. Sabi wala naman sa rules na hindi gagamit ng reference. Right. Excuse me na Well. may gisulti mayroong sinasabi dito Sa sa resolution Number. tawag na proposition proposition, yes. founded by her financial plan is tithes according to the Bible. Period. Tama yan ang according to the Bible, pero hindi po bawal ang gumamit ng reference according to the formal debate. Kasi isa yung ebidensya na magpapatunay, hindi po inilagay sa rules na hindi po pwedeng gagamit ng references. Mr. Moderator, maliwanag po na according to the Bible, period. Kung saan na gusto niyang ipasok yung referensya, so dapat ipinalagay niya dito na pwede yung referensya. So pero as of now, wala tayong kasunduan na ganyan. Excuse me. Excluded na. Ikaw mo ikaw may rules on the rule 11th rule. Ang debate ay base sa Trail of Blood, page 5, hindi naman yun na one of the 10 marks of the New Testament church, 9 financial plan, tithes. Base dito sa referensya ito, di ba? Referensya, hindi yan. Ayan, either in Bible or either reference, because it is stated in the rule. Okay. Sige, continue the explanation. Salamat, Moderator. Sabi po dito sa Encyclopedia Britannica, sabi dito that when you search tithes po, sabi dito, during the 16th century Protestant Reformation, Martin Luther approved in general of paying tithes to the temporal sovereign, and the imposition of tithes continued for the benefit of Protestant as well as Roman Catholic churches. Sabi po dito sa next page sa Wikipedia, 2320, dito po sa again, tithing from Wikipedia source, tithing was taught at early Christian church councils, including the Council of Tours in 567 as well as the Third Council of Macon in 585. Tithing remains an important doctrine in many Christian denominations, such as Congregationalist churches, Methodist churches, and Seventh-day Adventist churches. 5 minutes late. Further, Christianity, Stewart, Theology, sa Wikipedia, again, online encyclopedia, Jesus Christ taught that tithing must be done in conjunction with a deep concern for justice, mercy, and faithfulness. Yan po sinabi ko kanina. At sabi din dito na meron po ginamit ang ating Wikipedia about the Catholic Church, the Council of Trent, which was held after the Reformation, taught that tithes are due to God or to religion. So yun po ang mga nakalap nating ebidensya, at babasahin ko po yung Council of Trent na ating pong printa. Council of Trent, sabi dito, the tithes which have to be paid by others, whereas, this is the fourth sentence, whereas the payment of tithes is due to God, and they who refuse to pay them or hinder those who give them usurp the property of another, wherefore the Holy Synod enjoins on all, of whatsoever rank and condition they be, to whom it belongs to pay tithes, that they henceforth pay in full the tithes, to which they are bound in law, to the cathedral church or to whatsoever other churches or persons they are lawfully due. And they who either withhold them or hinder them from being paid shall be excommunicated, nor be absolved from this crime until after the full restitution has been made. So, ginamit ko po mga referensya to understand sa punto ko po na ginagawa po ito ng mga early Christians. Sinusuportahan po at hindi yan bawal sa debate unless it is in the rules. So, ang ating nabasa din na Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Philippines, Section 6, Article 18, paraphrase, quote and quote, to be introduced na po yung tithes. At si Article 14, quote, a catechesis which a doctrinal and biblical basis on the social character of spending and on tithing a part of church life should be developed and implemented. Yun po ang sabi ng Bible, ng kanilang aklat.
So, sa mga nabanggit na ebidensya, malinaw po na tunay na even the Roman Catholic Church at mga Protestants, yung mga churches ay hindi salungat sa o hindi against sa tithing at pag-iika po. So puntahan naman natin yung Mark. Siguro yung Mark ang kanyang ayaw niya o kaya yung sinasalungat ng ating katunggali. Mapapansin po na ang aklat namin na Trail of Blood ay may 11 marka ng tunay na iglesia. Number 9 po yung tithes, close and open parenthesis yung offerings. Ito po ay kung marka po ang kanyang ang ating pagtatalunan ngayong gabi. Ito po talaga ay nonsense. Bakit? Kasi po yung marks ang kung tinututulan yan ng ating katunggali. Ang pag-uusapan naman namin ayon sa aming rules ay ang aming aklat. So kung marka po ang kanyang ayaw dito na ang marka ng tunay na iglesia ay yung tithes, no, parang nonsense kasi ang aming pagtatalunan ngayon, tatalakayin lang namin yung aming aklat na nasa rules po, yung Trail of Blood. So, pangalawa, wala po naman tayong standard, no, basihan kung ano ang mga marka ng tunay na iglesia. Kaya nga, ang aming tinutukan yung mga faith and practices ng unang iglesia. Alam ko po na mayroong 4 na marka ang Roman Catholic Church sa tunay na iglesia. Pero, ang dami pong makaklaim ng mga markang yan. So, gusto po na iisa-isahin po natin mamaya yan. Na hindi naman meron tayong mga nabanggit doon na hindi po tutor sa mga iba pong na marka na ginawa nila. Pero, base po sa ating rules, ang Trail of Blood po ang ating pag-uusapan. So, kung marka lang at saka nabanggit ang tithes, parang wala pong pagdidebatehan. So, malinaw po ngayong gabi na ating nahayag ang buong katotohanan patungkol sa tema. Na sa tema, ayon sa Trail of Blood, na ang financial plan po, ang tithes, close and open parenthesis yung offerings, na walang ibang financial plan. Ang tunay na iglesia, hindi nag-solicit, hindi naghihingi sa iba, kundi doon lamang sa loob ng iglesia. So, ang tithes po, wala pong issue dahil mapapatunayan din natin na nasa Biblia yan, hindi po inalis ni Kristo at hindi po ayon ni Kristo yan at ginagawa ng mga unang Kristiyano. So, batay ngayong gabi, napapatunayan po natin yung Time. Maraming salamat po, Brother Ray Quintis, sa mga pangatarungan nimo o sundan kini sa pangutana o tubag. Question and answer ni Brother Paul San Pablo Alima, bali 10 minutes. Brother Alima. Okay, Mr. Rian, sa ngayon sa proposisyon, resolved that one of the marks of the true church founded by Christ, her financial plan is tithes according to the Bible. So ang tanong, dahil according sa Bible, alam mo ba kung ilang bersikulo sa Biblia ang iyong ginamit during sa iyong constructive speech? Alam ko po kasi ako po yung gumamit yan. Batay sa aking ginamit, 4 na beses or 4 na verses po yung ginamit ko, 2 sa Genesis at 2 din sa New Testament for the sake of time. Pero ang yung Matthew 23:23 po, meron ding kasunod yan or merong parallel na passage sa Lucas, pero hindi ko na po ginamit yan for the sake of time. Pero at least napapatunayan ko even in the New Testament that tithes is mentioned and hindi po against ang ating Panginoong Jesucristo. Right. So, alin sa mga bersikulong iyon ang nakatama sa proposisyon? Lahat-lahat po. Kasi sabi ng ating proposition, according to the Bible. The Bible is the Old and New Testament. I have quoted Old Testament before the law, and after the law, I have quoted New Testament. So, napaka-bullseye ng ating mga nagamit ayon sa proposition. Pwede bang basahin mo ulit ang proposisyon kung may nakatama ba sa 4 na mga sita sa iyong binanggit? Mr. Moderator, hindi po yan tanong.
Hindi po pwedeng Mr. Moderator, tanong ko po, dahil dito sa rules of debate, Oh. basahin mo, hindi yan daw eh. Ano yan? maliwanag dito na pag ang tanong po ay naayon sa tema, dapat po sagutin. Ang tanong ko lang, sa mababasa natin sa proposisyon na iyong pinatunayan, dahil gumamit ka ng 4 na mga sitas, at sinabi mo na ang 4 na bersikulong iyon ay tumama sa proposisyon, kaya maliwanag ang tanong ko, ano ba ang proposisyon natin? Na masabi mo, nakatama yung bersikulong ginamit mo, dahil ang debating ito ay according to the Bible, Mr. Moderator. It's only after the Sabi niya, Proposition. basahin mo. So hindi yan tanong eh. Utos yan. So you can rephrase the question. Form it into a question. Resolve that one of the marks of the true church founded by Christ, their financial plan is tied according to the Bible. Yan ang Hindi yung tema. So yun ang tema. Ang objection ko po, hindi po tanong ang binato sa atin. At ang sinabi niya, pwede mo bang basahin yung mga bersikulo? So, utos po yan, hindi po yan tanong. Bigyan natin ng pagkakataon na i-rephrase yun upang masagot natin ang gusto ko. ang gusto niya yung tanong, hindi Okay. yung... So, kaya tinanong ko nga siya na saan doon, alin doon sa 4 na sitas mo Tanong yan. na Yan. nakatama doon sa proposisyon Yes. Yeah. na iyong pinatutunayan dahil sinabi mo na gumamit ka ng 4 na mga talata at ang ating pong proposisyon ay according to the Bible. At sabi mo, patok na patok at swak doon sa proposisyon. Ang tanong, alin doon sa 4 na sitas na nakasaad ang proposisyon na iyong pinatunayan? Ayan, Tanong na. Yes. Tanong na. Salamat po. Yan po ay malinaw na tanong. So, saan, sabi dito, saan po sa mga sitas? Yun po ang ginamit ko. Kasi sabi ng proposition po, sabi po ng proposition natin, patutunayan natin according to the Bible. Kaya pinatunayan natin sa Genesis, unang-una, kasi ang tema hindi po naman ito babasahin word for word eh. Ang tema po, bigyan natin ng presentation. So malinaw sa presentation po na napapatunayan natin na ang tithes po ay gawain ng mga tao ng Diyos from the Old Testament until Mr. Mr. Moderator, objection. Ang tanong ko po, doon sa 4 na sitas na ginamit niya, alin doon ang nakatama sa proposisyon? Lahat. Lahat. Ang tanong, ang sagot ko lahat kasi Biblia ang tema natin. Old and New Testament. Nasagot na yan eh. Okay, sunod na tanong. Sunod. Dahil sabi mong nakatama doon sa proposisyon, saan doon, alin doon sa 4 na mga sitas ang malinaw na nagsasabi na yung tithes ay isa sa mga marka sa iglesia itinatag ni Kristo? Alin doon? Okay. Sa tanong, malinaw po na siguro gustong mababasa po. Again, ang sagot po ay ganito, categorical. Ang sagot po ay hindi po mababasa natin word for word na mabasa sa Biblia na March of the Church kasi proposition yan eh. Sa debate po, ang proposition, patutunayan yan sa presentasyon. Hindi yan babasahin word for word sa Bible. Kaya hindi yan malinaw na anong or kaya validate. Sige, go Okay, ahead. next question, Mr. Moderator. Question, okay. Sa alin sa 4 na sitas na binanggit na yung tithes ay sistema yon ng iglesia itinatag ni Kristo na pinaktis nila na ang kanilang financial plan ay tithing system. Okay. Ayan. Okay. Sagot, base po sa binasa ko kanina, yung unang-una, yung Matthew 23:23, na si Kristo po ay nangaral, kung nakikinig po kayo sa presentation ko, si Kristo po ay nangaral sa kanyang mga disipulo sa verse number 1, tapos sa verse number 3, sabi po ni Jesus Christ in the third phrase, "This ought ye to have done." Yan po ang una. Yung Lucas po na sinabi ko kanina, yung 18 din,
sinabi po ni Kristo na isa pong mabuting gawa yung pagtatides. Right. So, malinaw po na saan doon yung nabasa natin mismo si Jesus Christ. Bakit po natin nasabi yan? Kasi hindi po tutol si Jesus Christ, hindi po niya pinaalis, kaya pwedeng gawin ng mga Kristiyano kahit hindi na word for word kung mababasa yan na marka o ginawa ng mga Kristiyano, pero hindi po tutol ang Diyos Panginoon. Next question. Magbigay ka ng isang Kristiyano, dalawa o tatlo, na nagpa-practice ng tithing system. Una-una, Sa New Testament. Sa New Testament, hindi natin yan mabibigay. Hindi natin mababasa word for word na nandito na nag-practice po siya ng tithes. Okay. Pero malinaw po sa Biblia, pwede din natin intindihin ito kasi hindi ko na ito na banggit. Malinaw na intindihin natin na ang mga Kristiyano po, according sa pananampalataya, ay maging mga anak ni Abraham. Yun po ang pangalawa kong presentation na ngayon. Mga anak po ang Kristiyano ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil po si Abraham nagbigay ng tithes na hindi inutusan, pwedeng gawin ng mga Kristiyano po. Yun po ang sagot. So, next question, ibig sabihin, ang aking premise, so wala kang nabasang sitas na mayroong isa o dalawa mga Kristiyanos na nag-practice ang tithing system. So, ulitin ko, wala talaga yun sa Bible, kahit isang versikulo. Sagot na po yan, Mr. Moderator. Okay, so next question, Mr. Moderator. Malinaw na yung sagot niya. 3 minutes. Dito sa Biblia, sa unang Korinto, premise ko to ha, pangalawang Korinto 9:7, sinabi dito na ang bawat isa ay magbigay ayon sa pasya ng kaniyang puso. Ang tanong, sangayon ka ba na ito ang system of giving ng mga Kristiyano? Sagot. Of course, sangayon po tayo niyan. Dahil ang ikapo po na, even ang ikapo na ginagawa po natin, ayon po yan sa pasya ng puso. Bakit? Hindi po ang ikapo ay, ang sinasabi ng sitas, hindi po yan na nagbabase kung sa amount. Binabase po yan sa pasya ng puso, meaning ibig sabihin hindi pilit ang pagbigay. So ang ikapo ng Kristiyano at saka offering po, yung ikapo po, hindi po yan pilit, pasya pa rin ang puso, kahit piso yan, kung paparusahan ka, kung hindi ka magbibigay, hindi yan pasya ng puso. Pinipilit yan, pero wala yan sa ating panahon. So next question, sino ang nagsabi na ang tithings as financial plan ay one of the marks of the true church? Ang Biblia o sino? Sagot. Sagot, unang nasabi ay dito sa Trail of Blood, which is nasa rules din natin. Yun po ang unang nagsabi. Kasi po, pangalawa, yun pong tithes na financial plan, yan po ay sinabi ng Bible kasi yung tithes kasi ginawa ng mga sa Old Testament ginawa, hindi din pinatigil ni Kristo, kaya nasabi ng aklat namin na yung financial plan po, tithes, at saka yung close and open parenthesis offering. So akin na yun. So mapabasa lang iyon sa Trail of the Blood at wala sa Biblia. Hindi mababasa word for word po. Hindi po riyan ang ating pag-uusapan na mababasa word for word. Ang proposition po, patutunayan ayon sa Biblia at napatunayan ko po yan ngayong gabi. Correct. 30 seconds. Last question. Or bigay na. 1 minute question. 30 seconds, hindi kasi yun. Salamat po, Brother Fuentes, sa mga sagot mo, sa mga tanong ni Brother Alima. At pasalamatan din natin si Brother Alima sa mga tanong niya. At ngayon, tindig na ito ni Brother Alima sa negative side. Tama naman yan. Pwede na naman. Catholic na 20 minutes din
Brother Alima, pakinggan natin si Brother Alima sa Catholic Church. Okay, maraming salamat Mr. Moderator at maraming salamat din sa 20 minutes na palpak na presentasyon ni Brother Rian Fuentes. Mr. Moderator, nasa ano na yan ha? Nasa rules yan, hindi yan pwedeng komentaryo kahit sa Mr. Moderator, Hindi yan- objection. hindi yan- Ang pagkomentaryo ay nakapaloob doon sa cross-examination. Akin ito, aking panahon ito, Mr. Moderator. Right ko ito bilang bilang nasa Dinami destructive ko na po yung speech. objection. Bigay mo, okay lang yan. So bakit nasabi kong palpak ang kanyang presentasyon, maliwanag naman ang proposisyon. Kaya nga tinanong kita sa proposisyon na iyong pinatutunayan dahil parang hindi mo alam ang proposisyon na iyong papatunayan. Ano ang proposisyon? Resolve that one of the marks of the true church founded by Christ, her financial plan is tithes according to the Bible. Moderator time. According to the Bible. Moderator time. We must Hindi na yan, hindi na yan papayagan ng moderator. mga assertion that will undermine your opponent. Opponent. Brother, Alima para yung Okay, so ang proposisyon ay according to the Bible, period. Dahil according to the Bible, kaya doon huhugutin sa Biblia ang ebidensya upang establish ang nakasaad na proposisyon. Kaya tinanong ko siya dahil according to the Bible, kung ilang mga sitas ang ginamit niya, sinagot niya na 4. At sinundan ko doon sa tanong na alin sa mga 4 na iyon ang tumpak doon sa proposisyon na iyang pinatunayan. Sinabi niya lahat daw. Ulitin daw natin kung may isa bang nakatama. Ulitin natin para patas naman sa lahat ng nakapakinig. Ang una niyang ginamit ay Genesis Kapitulo 14, versikulo 20. Ang layo po. Ang aming proposisyon ay about sa true church established by Christ. Pero bakit doon siya gumamit sa Genesis? Hindi naman debatable, hindi ko naman ino-oppose yung voluntary ang pagbigay ni Abraham kay Melchizedek na ikapo at naging batas yung ikapo sa mga Levita. Wala naman tayong debate tungkol dyan. Ang maliwanag naman natin proposisyon na ang tunay na iglesyang itinatag ni Jesus, ang kanyang isa sa mga tanda ay ang financial plan is tithing. So, yung unang sitas na binanggit mo sa Genesis, wala pong kakwinta-kwinta yun sa proposisyon dahil hindi po yun kasali sa proposisyon. Ngayon, binasa mo ang Mateo 23:23 na yung mga Parisiyo ay nagbibigay ng tithes kahit sa maliliit na bagay. Ang sabi ni Jesus, yung mga malalaking bagay tulad ng pag-ibig, awa, hindi niyo pinapractice. Nagbigay kayo ng tithes. Pero sa sitas na iyon, hindi po nagbigay si Jesus ng batas sa kanyang iglesia ng isa sa mga marka ng kanyang iglesia ay mag-tithing system. Wala dyan sa sitas na iyon. Kaya I'm sorry, Mr. Fuentes, na failure ka sa versikulong ginamit mo. At Lucas 18:10 hanggang 12, merong Parisiyo na hambog na sinabi niya, nagbigay daw siya ng tithes, nakisimba siya palagi, gumagawa siya ng mabuti, at nagbibigay siya ng ikapo. Wala naman sa sitas na yun na may tithing system ang tunay na iglesia at yun na isa sa mga marka. Kaya wala talaga, zero balance. Walang kahit isang bersikulo na nakaswat doon sa proposisyon na kanyang pinagbabasihan. Kaya tinanong ko sa kanina kung meron ba tithing system. Sinabi niya na meron daw. Alin sa mga sitas na iyon? Walang nabasa. Kaya masasabi natin na na-failure po. Napalpak po si Rian Fuentes sa kanyang 20 minutos na proposisyon. So baka mamaya makabigay na ito ng kahit isang sitas lang.
Kaya tinanong ko siya, magbigay ka nga ng isa, dalawa o tatlo na mga membro ng iglesyang itinatag ni Kristo na ang kanilang pagbibigay ay tithing system. Hindi tayo opposed sa tithing per se. Kasi ang ating simbahan sa kanyang kasaysayan ay mayroong panahon na nangulikta ng tithes. At mayroon din panahon na hindi na nangulikta. Sapagkat ang tithing sa simbahan Katoliko ay hindi po batas. Voluntary lang po sapagkat ang giving system ng mga Kristiyanos ay nakabase doon sa 2 Corinto 9:7 na magbigay ayon sa kagustuhan ng iyong puso, hindi ayon sa ikapo. Pero kung ang ikapo ang iyong batayan sa pagbigay, hindi yung kasalanan at hindi yun maging marka ng simbahan. Kahit yung ikapo ay gawin mong mandatory, hindi iyon kwalipikado na maging marka sa tunay na simbahan. Kaya siguro sa aking pagkaintindi at during sa time na tinitingnan ko si Mr. Rian Fuentes, parang hindi nila naintindihan ang salitang marka, kung ano ang ibig sabihin. Pero mamaya na natin ito sa aking last portion, kung ano ba talang ibig sabihin ng marka. Ibig bang sabihin ng marka dahil kabahagi siya ng simbahan, gawin mo ng marka? Kaya tinanong ko siya, sino bang nagsabi na ang tithings bilang financial plan ay marka ng simbahan? Nasa Biblia ba yan? Ang sagot niya wala. Tapos ang proposisyon, according to the Bible. Talong-talo na siya. Hindi na siya pwedeng magsasabi sa akin mamaya na mapatunayan sapagkat maliwanag na inamin siya ng ayunan na niya na itong tithes as financial plan ng simbahan. Ito ba isang marka ng simbahan? Sino ang nagsabi nito? Ang Biblia ba ang nagsabi? Ang sagot na, hindi ang Biblia. Ang Trail of the Blood daw. So sa Trail of the Blood, hindi sa Biblia. At wala daw mababasa yun sa Biblia. Di siya na mismo ang umamin na hindi niya talaga mapatunayan. Inamin na niya. Nawala yun sa Biblia. Kaya ano pa gagawin niya mamaya sa 20 minutes? Kaya masasabi natin na talagang hindi naintindihan ng mga Baptist anong ibig sabihin ng marka. Unang-una, hindi niya na-prove na mayroong tithing system. Mayroong batas noon sa mga Levita. Batas yun. Mandatory yun sa mga Israelita. At maliwanag naman ang Biblia na ang mga Levita talaga ang binigyan ng utos. Kaya utos, ibig sabihin, kailangan sundin o mandatory ito. Hebrew Kabanata 7, talata 5. Ano ang sinabi ng Biblia? Sabi dito, ang katotohanan ng ang mga anak ni Levi na nagsitanggap ng katungkulang pagkapari ay mayroong utos na kumuha na isa kasampung bahagi o ikapo ng sabayan ayon sa kautusan. Sa makatuwid ay sa kanilang magkapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mabalakang ni Abraham. Sino ang binigyan ng kautusan na kumuha ng ikapo? Yung mga anak ni Levi na nasa katungkulan ng pagkapari. Sila ang may batas. At maliwanag sa 7:12, anong binanggit dito? Sapagkat ng palitan ang pagkapari ay kailangan palitan naman ang kautusan. So it means yung kautusan na iyon, balido lang iyon sa pagkapari. Kung mayroong bagong pari, ay pwede pong iamindar ang batas. Ang sagot, sino bang ating pari ngayon? Kabanata 12 hanggang 15. Sapagkat ng palitan ang pagkapari ay kailangan palitan naman ang kautusan. Sapagkat yaong tungkol sa kanya ay sinabi ang mga bagay na ito na naukol sa isang angkan, na doon ang sino man hindi naglilingkod sa dambana. Sapagkat maliwanag
na ang ating Panginoon ay lumitaw mula sa Huda at tungkol sa angkang yaon, walang anuman na sinabi si Moises hinggil sa pagkapari, at lalo nang napakaliwanag kung gayon, kung ayon sa anyo ni Melchizedek ay lumitaw ang ibang pari. So yung mga Levita, meron talaga silang batas, mandatory, kautosan yun na sila ang magkulinta na ikapo. Ngunit si Kristo, ang ating bagong pari, in the order of Melchizedek, hindi po siya kabahagi doon sa angkan ni Levi. Nasa angkan po siya ni Huda, na kung saan si Moses ay wala pong binanggit na mayroong pari doon. Kaya paano mo si Kristo? Alam ni Kristo na hindi siya kabahagi sa angkan ni Levi. Doon siya sa angkan ni Huda, na doon ay walang pari. Alam niya kung sino ang binigyan ng utos. Kaya si Kristo po, hindi nagbigay ng utos sa kanyang simbahan, sapagkat siya po ay pari sa order ni Melchizedek, at hindi po doon sa Levitical priesthood. Kaya palpak po kung ating sasabihin na si Kristo ay may batas ng tithing system sa kanyang simbahan, dahil po ang pagkapari ni Jesus ay pari ayon sa order ni Melchizedek. 9 minutes left. So, walang tithing system. At inamin na iyon ni Mr. Rian Pintes na wala talaga. So, wag siya magtanong sa akin mamaya sa mga bagay na iyon, dahil inamin niya na walang tithing system, hindi ito marka ng simbahan, wala ito sa Biblia. So, ngayon na ako nakita na nakipagdebate na first question pa lang, yung proposition niya, nilaglag na niya. So, hindi yun pwede sa isang debate, sapagkat matatalo ka dyan. Huwag mong ilaglag ang iyong proposisyon. So, maliwanag doon na walang ni isang apostoles na nag-tithing system. Ang kailang pamamaraan sa kailang pagbibigay na ayon sa puso. Pero hindi masama kung magbigay ng tithes o more than tithes. Diba? Yun ng babaeng biyuda, nagbigay sa templo ng kanyang buong kabuhayan. So, natuwa si Jesus. Sana si Jesus po ay naawa. Sabihin sana niya, boy, babaeng biyuda, dapat tithes lang. Yung yung kabuhayan mo, 90%, tira mo yan. 10% lang. Ito ang aking turo sa aking simbahan, sapagkat ako ang founder. So, hindi si Kristo nag-introduce. Bakit? Alam niya kung sino ang binigyan. Yung mga Pariseo, hinayaan niya. Kasi yung ibang mga Pariseo ay mga Hudiyo, ang iba ay kasali sa angkan ni Levi. So, kanilang karapatan yun na magbigay. May tithing system sila. Batas yun. Pero sa mga Kristiyanos, wala pong batas na ganon. Sapagkat bago na po ang ating pare, si Kristo na po. At hindi siya nag-impose. Doon sanang pagbibigay doon sa giving sa temple, doon sanang tumpak na pagkataon na i-touch na ito about tithing system, sapagkat naayon sa panahon na mapag-usapan. Pero wala po in-introduce si Jesus na gano'n ang tithing system sa simbahan. Tithing yung ikaw, bakit binigyan mo lahat? So, naayon yun sa pangalawang Corinto 9:7 na galing naman yun sa puso ng babae. So yun ang system of giving, hindi yung 10%. Kaya kahit sabihin pa natin na gawin ito mandatory, hindi ito pwede maging marka. Diba? Hindi ibig sabihin na maging bahagi ito ng simbahan, na maging marka ng simbahan. Halimbawa, ang buhok ay bahagi ng tao. Gawin mo ba ang buhok na mark na ito ay tao? 6 minutes left. Ang sagot ay hindi. Balik ko ha. Kung ang ating logic, pag ang tithes ay maging kabahagi ng simbahan, gawin mo bang marka dahil kabahagi ng simbahan? Ay sagot ay hindi po. Hindi po lahat ng kabahagi ng simbahan ay gawin mo marka ng simbahan. Magbigay ako ng analogy.
Halimbawa, ang buhok ay bahagi ng tao. Ngayon, gawin mo bang palatandaan ang buhok na iyon ay tao pag may buhok? Paano yung makalbo? Hindi na tao ba yung kalbo? Hindi masusukatin ang tao sa pamamagitan ng kanyang buhok. Dahil siya ay may buhok, tao siya. Paano wala na siyang buhok? Hindi na siya tao. Hindi lahat ng bahagi ng tao ay pwede mong gamitin na kwalipikado na tanda. Ha? Halimbawa, magbigay ako ng analogy. Illustration. Ano ba ang marka ng isang ibon? Paano mo ba masasabi na iyon ay ibon talaga? Sabihin mo ba na iyon ay ibon dahil siya ay may pakpak at nakakalipat? Yun bang iyong batayan na palatandaan o marka na iyon ay ibon? Totoo nga ang ibon ay mayroong pakpak at ang ibon ay nakakalipat. Pero huwag mong gamitin yung pakpak at ang kanyang karakteristik na lumipad na i-define mo siya na iyon ay ibon, sapagkat kung iyon ang iyong basihan, ang insekto rin ang maging ibon, sapagkat ang insekto ay mayroong pakpak, meron din makalipad din ang insekto. So ibig sabihin, pag may pakpak na kalipad, ibon na, magiging ibon na rin yung insekto. Hindi. Merong distinctive quality. Yung merong marka, kasi yung marka, ibig sabihin ng marka, para maintindihan natin ng maliwanag. Ang marka is an magnifying tool to distinguish which one is true and which one is not true. Kung dito natin i-connect sa true church, ito yung magpapakita sa iyo na binigyan ito ng marka dahil upang makilala ito na iba siya sa ibang bagay. Kaya ang mark ay synonymous sa characteristic. Ano yung characteristic? Indicating the distinctive quality, na ibig sabihin siya lang talaga ang nagkakaroon ng ganyan. Ibalik ko yun sa ibon. Paano mo masasabi ng ibon ay ibon? Dahil basta siya may pakpak at siya ay makakalipad? Hindi. Although ang ibon ay may pakpak at nakalipad, pero hindi yun ang batayan mo na siya ay ibon. Ano ang batayan mo ng ibon siya? Yung kanyang distinctive quality, yung kanyang marka, yung kanyang karakteristik na ibon siya. Ano yun? Yung kanyang beak, yung kanyang bell, yung kanyang tuka. Dahil bagamat ang insekto ay mayroong pakpak at nakalipad, mayroon bang tuka ang insekto? Wala. So, madisqualify siya na maging ibon. Pero kung gawin mo yung basis na ibon, maraming ibon, pati insekto ibon na. Pati yung babaeng mababang lipad, ibon rin yun. So, hindi yun. So, ibig sabihin, ano ang marka? Pagkakilanlan na siya lamang ang nagmamay-ari sa bagay na ito. Kaya nga ang tumpak na analogy ng marka ay tammark. Ilang bilyon ang tao sa buong mundo. Ikaw lang po ay merong tammark. Tanda mo yan na ikaw lang talaga. Kaya kung magbigay ka ng mark na meron doon sa iba tulad ng tithes, ang tithing system ay meron din ibang mga iglesia, maging tunay na rin sila na iglesia sapagkat nag-practice sila ng tithing system. Hindi yun. Makakaligaw yun sapagkat kung bigyan ka ng landmark na iyon ang siyang magtuturo sa iyo sa pupuntahan mo, tapos may landmark pa doon na iba nakatulad yan, di maligaw ka. Kaya makakaligaw itong tithing financial plan na gawin nating marka. Maraming iglesyang tunay ang lilitaw sapagkat kung ganun marka yung financial plan tithing system, at kami, totoo rin kami. Maraming totoo na labas. 1 minute. Kaya maling-mali po. Kaya sasabihin ko lang sa inyo kung sino ang nagsabi nito na gawin itong marka. Wala naman ito sa Biblia. Dito sa Trail of the Blood. Ano ang sabi dito? Pahina 9. Ako mangahas sa paghatag og dugang
pa nga ilhanan. I venture to give one more distinguishing mark. Sino lang pala ang nangahas? Mapangahas pala ito. Mapangahas na magbigay ng marka kahit hindi tanda, mapangahas. 20 Wala sa Biblia. Kaya hindi niya napatunayan. Kaya I'm sorry, Mr. Ray Adventist, matapos na ang debate, inamin mo na wala yun sa Biblia na marka. Nasa thread of the blood lang ninyo. Kaya ibig sabihin, ang doktrinang iyon ay wala po sa Biblia. Kaya hindi mo napatunayan sa iyong unang tindig. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Maraming salamat po, Brother Paul San Pablo Alima sa Catholic Church na nagbigay sa kanyang mga argument. At panahon na ito na si Brother Quintes sa Baptist Church magtanong kay Brother Alima sa Catholic Church. Okay. Brother Quintes. Maraming salamat, Mr. Moderator. Unang tanong. Sinabi ba sa proposition na Bro Paul Alima na mababasa ko po word for word ang Marx and the Truth Church ay financial plan is tithing? Sinabi ba sa proposition na mababasa word for word? According to the Bible, explicit or implicitly, explicitly wala, implicitly wala. Wala kang napatunayan. Next question. Balik ko po, Mr. Moderator. Oo at hindi. Sinabi ba sa proposition na yung proposition ko babasahin sa Biblia word for word, oo or hindi? Mr. Moderator, hindi na dapat itanong sapagkat maliwanag na aking sagot. Implicitly and explicitly. Implicitly, hindi letra por letra. Explicit, letra por letra. Okay. Implicitly, hindi man mabasa sa Biblia, wala pa rin siyang napatunayan, Mr. Moderator. Okay. Kasi inamin. Inamin na. Okay na. Meron implicit. Meron implicit. Okay. So, pangalawang tanong po. Mali ba ang pag-iikap po ng mga Kristiyano? Mr. Moderator, sang-ayon sa ating rules, pag ang isang tanong ay hindi po naaayon sa tema, hindi po obligadong sagutin. Pero although pasok yun sa tithes, sagutin ko, Mr. Moderator. Dito sa proposition, hindi debatable dito yung pagbigay o hindi pagbigay. Kung naintindihan mo ang proposition. Ang ating pinagdedebatihan dito, kung ito bang tithes na financial plan, ito ba ay isa sa mga marka? Inamin mo nang wala ito sa Biblia. Kaya, sinusunod na. At least balik na ako po. Okay. Next na tanong po. Sino po ba ang nagbigay ng standard na marka ayon sa Biblia? Sino ang magbigay dyan? Ayon sa Biblia, sino ang nagbigay ng marka, standard na marka ng mga tunay na iglesia? Kung ang iyong katanungan ay ang marka ng simbahan Katoliko, no? Hindi. Binabase ang marka sa kung ano ang sinasabi sa Biblia. Yung One Holy Catholic and Apostolic, pag sinabi yun, inopisyal yun ang marka ng simbahan, may batayan yun. Ang tanong lang ito sa iyo, saan ang batayan mo? Tinanong na kita kaila. Huwag ka magtanong sa marka kung sino ang bigay ng standard. Ang itong iyong proposisyon, ang iyong standard. Yung paliwanag niya kanina, ayaw niya ng marka. So, tinanong ko po, sino ba nagbigay ng standard ng mga marka? Balit po yan, Mr. Moderator. Yung pong tinutulan mo. Yan ang sasagot. Sagutin mo yan. Sino nagbigay ng marka, standard ng mga marka ayon sa Biblia? Meron ba? Wala. Ayun ang kailangan ng sagot. Tama. Kung ang iyong tanong ay tungkol sa simbahan Katoliko, Hindi nga ako nagtatanong sa Katoliko. Sa iglesia, nasa foundation ng Jesus ang Christ. basihan kung sino ang nagbigay ng standard na marka ay hindi binabase sa Biblia. Yan. Yun ang sagot ko. Kaya kung ito ang sagot ko at ayon ka nito, ito di sana ang mag-ahari sa proposisyon mo na dapat kahit implicit man lang
na yung tithing system ay maging marka ng simbahan. Inamin mo na nawala yun sa Biblia. Kaya, next question na. Okay, kanina, sinasabi mo kanina sa presentation mo na wala akong nabasa at hindi ko napapatunayan ang tema ko. Tanong ko po, yung bang kinote ko, ginamit ko ng mga verses, hindi ba yun sa Bible? Sa Bible, pero hindi iyon ang marka ng simbahan. So, ito pong, sinabi ba sa aming aklat na ang marka ng tunay na iglesia ay pag-iika po or financial plan? Sa 9, sa page 5. So, yun po bang number 9, sinabi ba dyan na tithes po ang marka or its financial plan? Sagot po. Dahil ang debating ito ay ibabase sa Trail of the Blood, kaya nagbase tayo sa Trail of the Blood. Okay. Dr. Carroll calls these doctrines the marks of the New Testament Church. Marks of the New Testament Church, number 9, is financial plan, tithes. So ito ang nakasulat sa inyong Trail of, dito tayo nagbabase. At dito ang ating dinidebatihan na katungkulan mo sana na maging marka ito ayon sa Biblia, pero sinabi mo naman na wala sa Biblia. Yun yung sinabi ko eh. Yun ang tanong ko eh. Yun ang tanong ko sa number 9. 5 minutes limit. Sinabi ba dyan tithes or financial plan? Yun po ang tanong ko ayon sa Mr. Moderator, ayon sa aming aklat. Yun na. Binigay ko yung tithes or financial plan. Financial plan. Yan po, number 9 po. Yun po ang tanong ko eh. Nilagay ba dyan tithes po ang marka ng iglesia or financial plan? Sabi dyan. Number 9. Kabasan sin ka. Ipabasa, Mr. Barrett. Yan, sa number 9. Ito po. Ako po, moderator. 9. O, doon ka, Yes, financial plan. Makita ka sa So, Yan po. may dagdag pa yun, Mr. Barrett. Yes, financial plan, even so, tithes and offerings Nandyan yun. have the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Yeah. Yung tanong ko po, Mr. Moderator, sinulat ba dito sa marka kasi 11 po ito eh. Sinabi pa dito sa marka na tithes or financial plan? Yun po ang aking tanong. Ayun. Malinaw po sa Maliwanag naman doon sa number 9 na it's financial plan, pero kinabit doon yung tithes. So, ibig sabihin, yung financial plan, yun ang tithes. Hindi ba wala mo yun ang tema natin? Okay, now, ayon sa aklat po namin, yung tithes and offering ba, naka-close and open parenthesis o hindi? Maliwanag naman doon na naka-close and open parenthesis. Pero yun ang binanggit na financial plan. Yan po. Yung tithes, yun ang target. Okay. Doon tayo sa... Okay. Wag mo Yung bang sinabi mo kanina, yung logic mo ibinigay na marka, hindi po pwede kung yung buhok po ay maging marka. Sinabi ba, pwede bang maging marka sa iglesia ang iisang description or hindi po? Kung dito sa simbahan Katoliko, bagamat marami pong pakilanlan, pero inintindi namin yung salitang marka. Kaya nagbigay po ng opisyal na marka ang simbahan, yung 4. Hindi pwede isa lang ang nasa marka ng tunay na simbahan, kaya nasa yung 4. So, hindi kasali itong tithes ng self-service. Yeah, tama nga, kasi hindi kasali, kasi hindi po naman yan ating dibatihan yung church mo. Pero ang sabi sa ating rules, didibatihan natin ang Trail of Blood. So, dito ba sa aming Trail of Blood, makikilala mo ba yung isa lang, kung isa lang ang marka na gagamitin, makikilala mo ba ang true church o hindi? Kaya, maliwanag sa tema, one of the marks, Yan. one lang ang ating pinagdibatihan, huwag mong ilahat. Okay, sa binanggit mo, one of the marks, ilan bang marks? Isa o marami? Bagamat marami, pero ang ating pinagdibatihan, one of the marks. Kaya, huwag kang... Sabi ko, Nasa topic. one of the marks, ibig sabihin ba yan, iisa lang o marami?
Bagamat marami, pero ang ating pinagdidebatan na isa lang. At hindi mo napatunayan yung isa. Inamin mo na wala sa Biblia. According to the Bible, wala. So yung logic mo kanina, yung buhok ba iisang marka sa tao, pwede ba, hindi ba pwedeng gawing marka dahil isa lang o pwedeng gawing marka po? Sinabi ko na kung ang buhok ay gawin mong marka sa tunay na ang isang bagay ay tao sapagkat may buhok siya. Paano yung ang pagkatao malagas sa kanyang buhok? Hindi na ba siya tao? Yun po ang Hindi mo pwedeng gamitin na marka ang buhok ng isang bagay na ito ay tao. okay. Bagamat ang tao ay may buhok, pero huwag mong gamitin ang buhok na marka na iyon ay tao. Dahil kung ang tao na iyon ay magkalbo na, hindi na palaga tao yun. Ano na siya? Robot o Yun ba ang next na tanong, yun ba yung ikaw po namin, pilit ba yun or pa siya sa puso? pilit man, sinabi ko na mandatory man o hindi, hindi pa rin yan maging marka sa tunay na simbahan. Sapagkat wala ngang tithing system ang mga Kristiyanos nung una pa. Si Jesus po hindi nagbigay ng batas na mag-tithes kayo. Binigyan na kita ng example ng babae nagbigay sa templo. Hindi po nag-recommend si Jesus na kawawa ka naman ay, wala ka ng asawa. Dapat tithing na lang sapagkat ito po ang aking simbahan. Magta-tithes sa tayo, ito ang ating tithing system. Hindi. Nagbigay siya ayon sa kagustuhan ng kanyang puso. Kaya doon tayo babase sa pangalawang Korinto 9:7, nagbigay ayon sa iyong puso, hindi ayon sa tithes. Yeah, sabi ko nga, ayon ba sa pasya ba sa puso ang pag-iika po ng mga Kristiyano ngayon at saka yung mga binasa ko kanina, even the Roman Catholic Church, ayon ba yun sa pasya ng puso o pilit yun ang pagbibigay? Sagutin mo yan. Kung ang pagbigay na ikapo ay sinabi ko mandatory, sapagkat ang ating pong tema ay one of the marks, ang sagot ko po ay hindi yun pwede maging marka kahit mandatory pa. Okay. Sino po nagsabi na hindi po pwedeng maging marka? Sino nagsabi dyan? Sino ang nagsabi na hindi mandatory? Hindi maging marka ng tunay na iglesia ang tayo. Sino nagsabi dyan? Ikaw o Biblia po? Ang inyong Dr. Carol ang nagnahas na magsabi niyan? Sabi ko nga, Mr. Moderator, sino ang nagsabi na hindi pwede gawing marka? Hindi si Dr. Carol ang Wala sa Biblia na gawin mo maging marka. So, sino ang pagkasabi ng Panginoon at mga apostoles? Walang sinabi ang Panginoon at mga apostoles. Ang nagsabi niyan ay si Dr. Carol ng Baptist. Wala sa Biblia yun. Maraming salamat. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, isang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon,
nagrarhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hustle ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidig. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.